mo ba, alam 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 mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang mga paghihirap ng mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano sa kamay ng mga Hapones sa pinakamadugong marcha, ang Death March sa Bataan. Bataan Death March. Ang Bataan Death March ay ang puwersahang paglipat ng Imperial Japanese Army ng 75,000 American at Filipino prisoners of war, PAW, mula sa mga munisipalidad ng Bagak at Mariveles sa Bataan Peninsula patungo sa Camp O'Donnell sa pamamagitan ng San Fernando. Bataan Death March bahagi ng labanan sa Bataan. Ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isang detalye ng libing ng mga bilanggo ng digmaang Amerikano at Pilipino ay gumagamit ng mga improvised na BIC upang dalhin ang mga nahulog na kasamahan sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac, 1942, kasunod ng Bataan Death March, petsa 9 hanggang 17 Abril 1942, lokasyon Mariveles, Bataan at Bagak, Bataan hanggang Capas, Tarlac, Luzon Island, Philippines. Mga casualty at pagkalugi. Ang mga eksaktong numero ay hindi alam. Ang mga pagtatansya ay mula sa 5,500 hanggang 18,650 PAW na pagkamatay. Nagsimula ang paglipat noong ika-9 ng Abril taong 1942 pagkatapos ng 3 buwang labanan sa Bataan sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kabuoang distansya ng marcha mula Mariveles hanggang San Fernando at mula sa Capas Train Station hanggang sa iba't ibang kampo ay 65 milya, 105 kilometro. Ang mga mapagkukunan ay nag-uulat din ng malawak na pagkakaiba-iba ng mga casualty ng bilanggo ng digmaan bago makarating sa Camp O'Donnell. Mula 5,000 hanggang 18,000 Pilipino ang namatay at 500 hanggang 650 Amerikano ang namatay sa marcha. Ang marcha ay nailalarawan sa matinding pisikal na pang-aabuso at walang habas na pagpatay. Kung ang isang Amerikano o Pilipinong PAW ay nahuli sa lupa o nahulog, siya ay agad na babarilin. Pagkatapos ng digmaan, ang commander ng Hapon, si General Masaharu Homma at 2 sa kanyang mga opisyal, sina Major General Yoshitaka Koan at Coronel Kurataro Hirano, ay nilitis ng mga komisyong militar ng Estados Unidos para sa mga krimen sa digmaan at hinatulan ng kamatayan sa mga paratang ng hindi pagpigil sa kanilang mga nasasakupan sa paggawa. Kalupitan, si Homma ay pinatay noong 1946, habang sina Koan at Hirano ay pinatay noong 1949. Tinalakay ni General Edward P. King ang mga termino ng pagsuko sa mga opisyal ng Hapon upang wakasan ang labanan sa Bataan nang bumalik si General Douglas MacArthur sa aktibong tungkulin. Ang pinakahuling rebisyon ng mga plano para sa pagtatanggol sa mga isla ng Pilipinas, War Plan Orange 3, WPO3, ay hindi makatotohanan sa politika, dahil ipinapalagay nito ang isang tunggalian na kinasasangkutan lamang ng Estados Unidos at Japan, hindi ang pinagsamang kapangyarihan ng Axis. Gayunpaman, ang plano ay tama sa taktika, at ang mga probisyon nito para sa pagtatanggol ay naangkop sa ilalim ng anumang lokal na sitwasyon. Sa ilalim ng WPO3, ang misyon ng garrison ng Pilipinas ay hawakan ang pasukan sa Manila Bay at tanggihan ang paggamit nito sa hukbong pandagat ng Hapon. Kung mananaig ang kalaban, pipigilin ng mga Amerikano ang pagsulong ng mga Hapones habang umaatras sa tangway ng Bataan, na kinikilalang susi sa kontrol ng look ng Maynila. Ito ay dapat ipagtanggol hanggang sa huling dulo. Si MacArthur ay naging pinuno ng hukbong Allied noong Hulyo taong 1941 at tinanggihan ang WPO3 bilang talunan. Mas pinili ang isang mas agresibong kurso ng pagkilos. Inirerekomenda niya, bukod sa iba pang bagay, isang diskarte sa pagtatanggol sa baybayin na kinabibilangan ng buong kapuluan. Ang kanyang mga rekomendasyon ay sinunod sa plano na kalaunan ay naaprubahan.
Ang pangunahing puwersa ng ika-14 na hukbo ni General Masaharu Homa ay dumating sa pampang sa Lingayen Gulf noong umaga ng ika-22 ng Desyembre taong 1941, nabigo ang mga tagapagtanggol na hawakan ang mga dalampasigan. Sa pagtatapos ng araw, nakuha ng mga Hapones ang karamihan sa kanilang mga layunin at nasa posisyon na silang lumabas sa gitnang kapatagan. Sa huling bahagi ng hapon ng ika-23 ng Desyembre, tumawag si General Jonathan Wainwright sa punong tanggapan ni MacArthur sa Maynila at ipinaalam sa kanya na ang anumang karagdagang pagtatanggol sa mga dalampasigan ng Lingayen ay imposible. Siya ay humiling at binigyan ng pahintulot na umatras sa likod ng Ilog Agno. Nagpasya si MacArthur na talikuran ang kanyang sariling plano para sa pagtatanggol at bumalik sa WPO3. Inilikas si Pangulong Manuel L. Quezon, High Commissioner Francis B. Ser, ang kanilang mga pamilya, at ang kanyang sariling punong tanggapan sa Corregidor noong ika-24 ng Desyembre. Isang rear echelon na pinamumunuan ng Deputy Chief of Staff, Brigadier General Richard J. Marshall, ang nanatili sa Maynila upang isara ang punong tanggapan at upang pangasiwaan ang pagpapadala ng mga supply at ang paglikas ng mga natitirang tropa. Noong ika-26 ng Desyembre, opisyal na idineklara ang Maynila bilang isang bukas na lungsod, at ang proklamasyon ni MacArthur ay inilathala sa mga pahayagan at ipinalabas sa radyo. Nagsimula ang labanan sa Bataan noong ika-7 ng Enero taong 1942 at nagpatuloy hanggang ika-9 ng Abril nang ang commander ng United States Army Forces in the Far East, USAFFE, Major General Edward P. King, ay sumuko kay Coronel Muto Nakayama ng 14th Army. Pagsuko ng magkakatulad si Homa at ang kanyang mga tauhan ay nakatagpo ng halos 2 beses na mas maraming bihag kaysa sa tinansya ng kanyang mga ulat, na lumikha ng isang napakalaking hamon sa logistic, ang transportasyon at paggalaw ng higit sa 60,000 gutom, may sakit, at nanghihinang mga bilanggo at higit sa 38,000 pantay na humihinang sibilyang hindi man lalaban na nahuli sa labanan. Nais niyang ilipat ang mga bilanggo at refugee sa Hilaga upang ilayo sila sa panghuling pag-atake ni Homa sa Corregidor, ngunit walang sapat na mekanikal na transportasyon para sa mga sugatan, may sakit, at nanghihinang masa. Sa pilitang pagmarcha mga tugon ng publiko noong panahon ng digmaan, ang balita ng Bataan Death March ay nagdulot ng galit sa US, mga pahayagan sa isang newsstand sa Hayward, California, pagkatapos ng pagbagsak ng Bataan noong ika-27 ng Enero taong 1944, ipinaalam ng gobyerno ng US sa publiko ng Amerika ang tungkol sa marcha, nang maglabas ito ng mga sinumpaang pahayag ng mga opisyal ng militar na nakatakas. Di nagtagal pagkatapos noon, ang mga kwento ng mga opisyal na ito ay itinampok sa isang artikulo ng Life magazine. Ang Bataan Death March at iba pang aksyon ng Hapon ay ginamit upang pukawin ang galit sa Estados Unidos. Magpapatuloy ang Amerika upang ipaghiganti ang pagkatalo nito na naganap sa Pilipinas noong labanan sa Leyte noong Oktubre taong 1944, noong sikat na nangako si MacArthur na babalik sa Pilipinas, at tinupad niya ang kanyang pangako noong Pebrero taong 1945, nagpatuloy ang puwersa ng US at Pilipino upang mabawi ang Bataan Peninsula, at ang Maynila ay napalaya noong unang bahagi ng Marso. Ginawa ni General George Marshall ang sumusunod na pahayag, ang mga malupit na paghihiganti sa mga walang magawang biktima ay nagpapatunay ng mababaw na pagsulong mula sa kabangisan na ginawa ng mga Hapones. Naghahatid kami ng paunawa sa mga pinuno ng militar at politika ng Hapon, gayon din sa mga mamamayang Hapones, na ang kinabukasan ng lahing Hapones mismo ay ganap at hindi na mababawi sa kanilang kakayahang umunlad ng higit pa sa kanilang katutubong barbaric instincts. Sa pagtatangkang kontrahin ang halaga ng propaganda ng Amerika ng marcha, ang mga Hapones ay nagulat sa The Manila Times na ang mga bilanggo ay pinakikitunguhan ng makatao at ang kanilang dami ng namamatay ay kailangang iugnay sa kawalang kilos ng mga commander ng Amerikano na hindi sumuko hanggang sa ang mga lalaki ay nasa ang bingit ng kamatayan, pagsubok sa mga krimen sa digmaan, mga paggunita pagkatapos ng digmaan, paghingi ng tawad, at mga alaala. Pangunahing artikulo,
Mga alaala sa mga biktima ng Death March sa Bataan. Bataan Death March Memorial na nagtatampok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Veterans Memorial Park sa Las Cruces, New Mexico noong ika-13 ng Setyembre taong 2010, humingi ng paumanhin ang ministro ng Panlabas ng Hapon na si Katsuya Okada sa isang grupo ng 6 na dating sundalong Amerikano na binihag ng mga Hapones bilang mga bilanggo ng digmaan, kabilang ang 70 taong gulang na sina Lester Tenney at Robert Rosendahl, parehong nakaligtas sa Bataan Death March, ang 6, ang kanilang mga pamilya, at ang mga pamilya ng 2 namatay na sundalo ay inanyayahan na bumisita sa Japan sa gastos ng gobyerno ng Japan. Noong 2012, gumawa ang producer ng pelikula na si Jan Thompson ng isang dokumentaryo ng pelikula tungkol sa Death March, POW camps, at Japanese hellship na pinamagatang Never the Same, The Prisoner of War Experience. Ang pelikula ay muling ginawa ang mga eksena ng mga kampo at mga barko na nagpakita ng mga guhit at mga sinulat ng mga bilanggo, at itinampok si Loretta Swit bilang tagapagsalaysay. 12 dosenang mga alaala, kabilang ang mga monumento, plaque, at paaralan, na nakatuon sa mga bilanggo na namatay